Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kanyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na dooy may isang halamanan na pinasok niya at ng kanyang mga alagad. Si Judas nga rin naman na sa kanya'y nagkanulo ay nalalaman ang dako, sapagkat madalas na si Jesus ay nakikipagkatipon sa kanyang mga alagad doon. Si Judas nga, pagkatanggap ng pulutong ng mga kawal at mga punong kawal na mula sa mga pangulong saserdote at mga Fariseo, ay nagsiparoon na may mga ilawan at mga sulo at mga sandata. Si Jesus nga, na nakatataho ng lahat ng mga bagay na sasapit sa kanya, ay lumabas at sa kanila'y sinabi, "Sino ang inyong hinahanap?" Sinagot niya sila, "Si Jesus na taga Nazaret." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako nga." At si Judas din naman na sa kanya'y nagkanulo ay nakatayong kasama nila. Pagkasabi nga niya sa kanila, "Ako nga," ay nagsiurong sila at nangalugmok sa lupa. Muli ngang sila'y tinanong niya, "Sino ang inyong hinahanap?" At sinabi nila, "Si Jesus na taga Nazaret." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko sa inyo na ako nga. Kung ako nga ang inyong hinahanap, ay pabayaan ninyo ang mga ito na magsiyaon sa kanilang lakad." Upang matupad ang salitang sinalita niya, "Sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iniwala kahit isa." Si Simon Pedro nga na may tabak ay nagbunot nito at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang kanang tainga. Ang pangalan ng aliping yaon ay Malco. Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, "Isalong mo ang iyong tabak. Ang sarong sa akin ay ibinigay ng Ama, ay hindi ko baga iinuman?" Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan at ng mga punong kawal ng mga Hudyo, at siya'y ginapos. At siya'y dinala muna kay Anas, sapagkat siya'y biyanan ni Caifás, na dakilang saserdote ng taong yaon. Si Caifás nga na siyang nagpayo sa mga Hudyo na dapat na ang isang tao'y mamatay dahil sa bayan. At sumunod si Simon Pedro kay Jesus, at gayon din ang isa pang alagad. Ang alagad ngang yaon ay kilala ng dakilang saserdote, at pumasok na kasama ni Jesus sa looban ng dakilang saserdote. Ngunit si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas, kaya't ang isang alagad na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaeng tanod pinto, at ipinasok si Pedro. Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod pinto, "Pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito?" Sinabi niya, "Ako'y hindi." Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal na nangagpapaningas ng sigang uling, sapagkat maginaw, at sila'y nangagpapainit. At si Pedro rin naman ay kasama nila na nakatayo at nagpapainit. Tinanong nga ng dakilang saserdote si Jesus tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang pagtuturo. Sinagot siya ni Jesus, "Ako'y hayag na nagsalita sa sanglibutan. Ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Hudyo, at wala akong sinalita sa lihim. Bakit ako'y iyong tinatanong? Tanungin mo silang nangakarinig sa akin kung anong sinalita ko sa kanila. Narito, ang mga ito ang nangakakaalam ng mga bagay na sinabi ko." At nang kanyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, "Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote?" Sinagot siya ni Jesus, "Kung ako'y nagsalita ng masama, patotohanan mo ang kasamaan. Datapwat kung mabuti, bakit mo ako sinasampal?" Ipinadala nga siyang gapos ni Anas kay Caifás, na dakilang saserdote. Nakatayo nga si Pedro na nagpapainit. Sinabi nga nila sa kanya, "Ikaw baga ay isa rin naman sa kanyang mga alagad?" Siya'y kumaila
at sinabi, "Ako'y hindi." Ang isa sa mga alipin ng dakilang saserdote na kamag-anak niyaong tinagpas ni Pedro ang tainga ay nagsabi, "Hindi baga ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan?" Muli ngang kumaila si Pedro, at pagdakay, tumilaok ang manok. Dinala nga nila si Jesus mula kay Caifás hanggang sa pretoryo, at niyaoy maaga pa, at sila'y hindi nagsipasok sa pretoryo upang huwag silang madungisan, upang sila'y mangyaring makakain ng kordero ng Paskwa. Nilabas nga sila ni Pilato at sinabi, "Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito?" Sila'y nagsisagot at sinabi sa kanya, "Kung ang taong ito'y hindi manggagawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo." Sa kanila nga'y sinabi ni Pilato, "Kunin ninyo siya, at siya inyong hatulan ayon sa inyong kautusan." Ang mga Hudyo'y nagsabi sa kanya, "Sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sino mang tao," upang matupad ang salitang sinalita ni Jesus na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. Si Pilato nga'y muling pumasok sa pretoryo at tinawag si Jesus, at sa kanya'y sinabi, "Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin?" Si Pilato ay sumagot, "Ako baga'y Hudyo? Ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo'y nagdala sa akin. Anong ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi rito." Sinabi nga sa kanya ni Pilato, "Ikaw nga bagay hari?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig." Sinabi sa kanya ni Pilato, "Ano ang katotohanan?" At nang masabi niya ito, ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo, at sa kanila'y sinabi, "Wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya. Ngunit kayo'y may ugali na pawalan sa inyo ang isa sa Paskwa. Ibig nga baga ninyong sa inyo'y pawalan ko ang hari ng mga Hudyo?" Sila nga'y nagsigawang muli na nangagsasabi, "Huwag ang taong ito, kundi si Barrabas." Si Barrabas nga'y isang tulisan.